Welcome back to my YouTube channel. Sa araw na ito ay magagawin tayong amplifier. Uh, Kevlar, Kevlar GX-3000 Integrated Amplifier. So, ang problema nito, walang sounds. Ngayon, nabuksan na natin yung amplifier, hindi natin napakita kanina. So, i-check natin kung bakit walang sounds. So, nang makita natin dito, mayroon na naka-tape. Ayan. So, bubuksan muna natin to. Hindi ko alam kung bakit nilagyan ng tape to. So, ayan. Secure pala. Maring may naputo lang. Okay lang yan. Ngayon, ang una natin gawin, isaksak natin. Pero habang nakasaksak tayo, kapin natin yung kanyang relay kung may narinig tayo na pumipitik. Saksak. So, kung may power na siya, ayan. May power na siya. Ayan. Ayan, may power na siya. So, pero ang kanyang relay, hindi pa rin pumipitik. Yan, ito yung kanyang relay. So, ang palatandaan natin dito, kapag hindi pumipitik relay, so maaaring may shorted ang output or itong output transistor na nakadikit sa heatsink or power output transistor. Or once na shorted ito, so matik po, putok po yung fuse at sunog po yung kanyang mga bus transistor dito sa amplifier stage. Ngunit wala naman po tayo nakitang sunog. So, una natin gawin, patayin muna natin siya. Okay. Dito tayo muna magpo-focus sa amplifier stage. Alamin natin kung bakit hindi pumipitik ang relay. Okay, pinapatay muna natin. Dito ko na lang ito ilagay para mas makita talaga. Dito tayo sa isip natin to siya sa ohms. So, kapag i-short natin to, so mayroon siyang nare-reading na 2.1. Sa halip na mag-0-0 siya, may tama na yung battery nito. Kaya palubat na yung battery. Kaya may natitira pa siyang 2. Hindi siya. 2.1 ang sasagat. So ngayon, una natin gawin, testira natin itong fuse. Itong fuse ay, ang pinanggalingan nito, so galing dito sa transformer, power transformer. Tapos ito yung wire na to. Pag daan dito, dumaan siya ng bridge type diode o rectifier diode. Dalawang rectifier diode. Tapos, dumaan siya ng filter capacitor or ang number nito ay 10,000 microfarad over 80 volts. At tinatanggap yan ng fuse. Ayan. So, since okay naman ang kanyang fuse, so, ayan, testira natin pala. Una. Ayan. So, wala. Wait lang ha. Nagluloko nga ang ating tester. Ayan. Ulitin ko. Ayan. 2 something. Ayan. So, ibig sabihin, meron tayong na-reading na 2.8. So, good ang fuse. Yung isa naman. So, meron tayong na-reading na 2.8 ulit. So, good pa rin ang fuse. So, ibig sabihin, maaaring good itong mga power transistor. So, ang susunod nating supply, tester natin itong biasing nito kung ilang volts. So, iset natin to siya sa 2 volts lang, 2 volts. Kasi sa biasing tayo mag-tester. At saksak natin ulit dito. Ito yung saksak natin. Ayan, kung makikita natin, ayan, naka-on na yan siya. Umandar yung blower. Ang gagawin natin, i-bias muna natin kung okay bang bias niya. Kapag bias nito, kabilaan dulo sa power transistor. Ingatan, baka may dikit. So, mayroon tayong narinig na negative 0.4. So, baliktarin natin. Sige, baliktad yan. So, mayroon tayong nare-reading na positive 0.44. Ayan, 0.44. So, good yan. Basta 0.4, good bias. So, yan. Huwag lang umabot ng 1. Ibig sabihin, may tama. Dito pa sa pangalawa, nare-reading tayong positive 0.4. Meron tayong na-reading na positive 0.4 ulit, 0.4. Dito naman tayo sa isa pa. Meron tayong na-reading na negative. So, baliktarin natin. Ayan. So, meron tayong na-reading na 0.4 ulit. So, pasok.
Last, okay, meron tayo na rin na 0.4. 0.4, okay. So, ibig sabihin good yan. Walang problema dyan. So, dito tayo sa supply ng yung positive 12 volts and negative 12 volts. Okay. Ito po yung kanyang positive 12 volts. Ito yung kanyang regulator. Ayan. So, kung makikita natin yan, tatlong socket yan. May puti, itim, at pula. Yung itim, una, i-set natin muna itong tester sa DC volts 20. Yan. 20 volts. So, negative sa gitna, sa itim. Puti, dito sa pula. So, dapat mayroong negative 12 or negative 11. Something. Yan. So, meron tayong na reading na negative 11.9. So, pasok po yan sa 12. So, dito naman tayo sa isa, yung itim steady lang, dapat mayroon po tayong ma-reading dito na positive 12. Yan. Ayan, mayroon po tayong na reading na positive 12. Ibig sabihin, good itong regulator. Papunta yan dito sa tone control. Okay? Ito po yun. Sundan natin yan. Okay. Dito naman tayo sa i-check natin yung supply dito kung mayroon ba talaga pumapalo rin. Okay. Kung pasok ba dito. Ganun pa rin. Ang quantister natin sa itim sa gitna at dapat negative 7, negative 12, ayan, pasok. Dito naman, positive 12, ayan, pasok din. So, ibig sabihin, dito tayo magto-trouble ulit. So, walang problema, kompleto supply. So, i-check natin ulit. So, bunutin ko ulit. Okay. Buksan natin to. Okay. Tapos muna. Okay. Okay naman ang kanyang circuit. Wala namang lumilitaw na hinang. So, ito ang gagawin natin ngayon. Ito yung supply ng relay. Ang supply ng relay, ito, positive, negative. Ayan yung supply ng relay. Positive, negative. So, dapat may supply yan siya. Tingnan natin kung may pumapasok ba talagang supply. So, secure natin kasi i-on natin to. Voltage checking tayo na naka-power on. Okay. Ayan. Secure na ba? Okay. On ko na ha. Kunting pagkakamali dito, uusok to. Ay, on mo, hindi pa pala nasaksak yung sakit. Wala tayong marireading yung pagkagalan. Ang sakit. Okay, secure na siya. So, itong pistor, lagyan natin to sa tamang lagayan dito. Ayan. Saksak. Wala pa rin, hindi pa rin pumipitik ang relay. Pero, ayan, mandarin blower. So, testira natin supply. Kung, yung tester pala, naka-steady lang siya sa DC volts, 20. Dapat may 12 volts dito. So, ayan, nakita natin. Walang pumapasok na 12 volts. Ayan, oh. Walang pumapasok na 12 volts. Kung i-check natin to, baka mamaya, naglulus ulit. Ayan. Ayan. Okay. So, check natin kung may idea. So, walang 12 volts ang pumapasok. Ito naman ang gamitin natin tester. Medyo may kalumaan ng mga tester natin. Ayan.
Istira natin itong Cerner diode. Pag isagad, i-short natin. Ayan. So, wala. Hindi siya pumapasok. Okay rin, wala rin. Okay. Patuloy natin ang ating video. So ngayon voltage checking tayo. Alamin natin kung bakit hindi kumititik ang relay. So, lagyan natin dito ng basahan para safety. Para okay lang isang basahan para pag pumutok, hina lang. Okay? Saksak natin. So, ito yung supply ng relay. Dito tayo sa DC. So, nakasi tayo sa 200 na lang para sigurado at hindi masira ang ating tester. 100 volts DC. So, ito yung positive. Ito naman yung negative. Baliktad yung tester ko. So, kahit anong klaseng gawin natin, wala po, hindi po kung titik yung relay. Ang sundan natin dito, okay, hanapin natin yung ito yung Zener diode niya na 6 volts. So, wala. So, wala pa rin. Pagdating dito sa, ayan, ganyan natin ito. Sundan natin itong linya. Pangalawa. Pagdating dito, wala pa rin. So, resistor yan eh. Ito, resistor, 330 ohms. 3 watt. So, wala pa rin yung voltahe. So, sundan natin itong linya na to. Yan. So, okay. Resistor. Tawid dito, 3 watt. Sundan natin to kung saan papunta. Yan. Dito sa AC. Alternating current. Yan. Ito naman yung diode niya na galing sa primary section na or alternating current pala. AC, alternating current na galing sa transformer. Okay. So, dapat kung mayroon tayong marireading dito. So, wala tayong marireading dito dahil AC na to eh. Galing transformer to eh. Dumaan siya ng AC, dumaan siya ng diode. Tawid dito, papunta dito sa relay. Kaya nagiging DC na siya. From AC, nagiging DC na siya. Tumawid ng resistor. Yan, papuntang Zener diode na negative. Tapos, ito naman yung anode, ito naman yung cathode. Okay, pasensya na, naputol natin ang video kanina sapagkat may tumatawag na isang client. Yung mayari niya itong ampli, musta kung status. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Nandito na tayo. From AC to diode, tawid ng diode, anode, cathode. So, magiging DC na siya. Duman siya ng resistor na 3 watt, 330 ohms. So, magiging DC na siya. Papunta na yan sa Zener diode na 6 volt Zener diode. Papuntang transistor 5551, dalawang 5551. At yun ay nagsusupply ng
ng relay. Ito yung supply. Ito negative, positive. Ngayon, ulitin ko, isisit natin to sa AC. Dito tayo sa 200 kasi pagka galing dito, high voltage to alternating current. So, pag tinister natin to, dito, mayroon tayo na reading na 41, 40.8 volts AC, wala alternating current. Pag tumawid na yan dito sa diode, magiging cathode na yan. So, magiging DC. So, dapat magiging DC. So, ang gagawin natin, dahil DC na, ililipat naman natin ito sa DC na 200. Okay. Dapat mayroon to. Kung makikita natin, zero voltage. Yan. Zero voltage. Yan. Okay. So, subukan natin palitan itong diode na to. Patayin muna natin. Ayan, putol na siya. Putol na siya, oh. Ayan, oh. Ayan pala, wala siyang supply. Ayan, oh, putol. So, ito yung, ito yung cathode. Ayan. Putol nga siya. Pastilan. Ayan pala, 0 volts. Ayan, putol, oh. Ayan. Kita niyo po. So, sa dami-dami pisan yan. Hindi natin yan makikita kung yan nasira kung iisa-isahin natin yan. Butan tayo ng tubig, hindi pa makukuha. Pero malaking tulong talaga yung voltage checking habang gumagana. Alam mo yung importante ay alam mo ang kung saan nanggagaling ang voltage supply. Ito. Ano kay number na ito eh? Ayan o, putol. Ayan, putol. Ang number niyan ay IN4007. 4001. Dito. Ito, 4001. Meron tayong pyesa dito. Ayan. Ayan, 4001. Ayan, nakikita natin. 4001. IN4001. So, linisan muna natin bago ipasok sa butas para dumula. Sodok lang. Okay. Pag natin idikit, ganyan lang. Ganyan ang design natin para yung kanyang init mag-evaporate. Okay, masok pa. Resistor. Saksak. Prepare natin itong resistor. Saksak. Yan, narinig nyo mga boss, pumipitik na ang relay. So, voltage checking natin. So, ulit, dito natin ito ilagay. Negative. Let's go. Saka dito. Kung makikita natin, mayroon nang pumapasok na 12.8. Okay, mga boss. Pasok na tayo sa butahe kanina. Wala yan. So, malamang mayroon ng sounds to. Okay na to. So, bunutin muna natin at i-install natin ng tama para ma-testing na natin. Puso muna may. Okay, nakabit na natin ang kanya mga speaker at input at
Malito tayo dito sa ating laptop. Okay. Talayo namin, basahin na. Okay, testing ko na. Gawin natin to. Yan, laptop. Okay. Music, volume. Okay, huwag natin patagalin kasi mga copyright tayo. At least nakita na natin na okay na ito at may sounds na. Pag patagalan kasi natin ng music, malamang sigurado copyright tayo niyan sa ating YouTube video. So, okay lang yung may sounds, audio, remix, basta hindi abot natin sikas. Salamat.